Bago ang kasal, biglang nagbalik sa isip ko ang isang mahabang alaala. Sasabihin ng aking magiging asawa na para sa kaligtasan niya, ay kailangan niyang sundin ang mga patakaran at pagbabawal ng pamilya at tatangihan niyang makasama ako sa kwarto. Ang paglapit niya sa akin mula pa lang sa simula ay para lang sa kapatid mong mahina. Para sa iba, ang kamay ay parang jade. Binigyan mo na naman ako ng ganitong paghihirap, di ba? Hindi naman siguro ganito kapanganib ang buhay. Nang kumalma ako at nag-isip, nakuha na pala ng kapatid mong mapanlinlang na yon ang dati kong kasintahan. Ngayon naman, ganito pa. Ang babaeng nagpapakabuti na tila isang Buddha girl, tapos sa huli, ipaparanas pa sa akin ang paghahabol sa lalaki ng dalawang babae. Napakalaki ng pangarap mo. Hindi ko kayo papayagan, mga dakilang tao. Habang nakatingin sa pagbagsak ng mga bulaklak sa harap. Nakasuot ng wedding gown si Liu Ruyan. Nakaupo ako sa mamahaling leather sofa na parang medyo wala ako sa sarili ko. Ngayon ang araw na tatapusin natin ang proseso ng pagsuot ng wedding gown at pag-aayos ng mga detalye ng kasal. Para sa sinumang lalaking malapit ng ikasal, ito dapat ang isa sa pinakamahalaga at pinaka-inaabangang sandali sa buhay. Lalo pat ang aking magiging asawa ay ang kilalang malamig at magandang si Miss Hai Cheng. Mayroon akong kayamanan na kasing halaga ng isang top-tier na dalaga, ngunit ngayon ang isip ko ay gulong-gulo. Ang dahilan ay simple lamang. Ang mga nangyari kagabi ay napakalaki. Napanaginipan ko ang lahat. Ngunit tiyak na hindi ito ordinaryong panaginip. Kapag ang isang normal na tao ay nakatulog ng mahimbing, mabilis na mawawala ang mga panaginip pagkatapos magising. Sa pinakamarami, matatandaan lamang ang ilang bahagi ng panaginip. Ngunit ngayon, malinaw kong natatandaan ang bawat detalye sa panaginip. Para bang may nagpuwersang isaksak ang isang USB drive na puno ng datos sa aking utak. Sa panaginip na yon, mula sa isang kakaibang pananaw ng Diyos, nakita ko ang aking hinaharap na buhay. Ang impormasyon sa panaginip ay nagsabi sa akin na ako pala ang bida sa isang melodramatic na nobela at ang aking kasintahan na malapit ng pakasalan, si Liu Ruyan, ay hindi ako mahal. Ang tanging dahilan kung bakit niya piniling pakasalan ako at lumapit sa akin ay para legal na maalagaan ang aking kapatid na si Gushi na mahina ang pangangatawan mula pagkabata. Kalaunan, gagamitin niya ang pagiging Buddha girl bilang dahilan para magkaroon kami ng isang kasal na may pangalan lamang ngunit walang tunay na relasyon at hindi niya ako hahayaang mahawakan man lang. At ako, sa pagiging paborito ng buong pamilya, sa panlilinlang ng kapatid kong parang green tea, at sa malamig na pakikitungo ng asawa ko. Ako'y nagdurusa ng husto. Nakaupo sa sofa, hindi ko mapigilang mapisil ang aking noo. Ako si Goksin Chen, 185 sentimetro ang taas, matagal nang nag-ehersisyo. Masayahin ang ugali, kalmado ang emosyon. Mula pagkabata, kapag may problema, hindi ako nagkukulong sa sarili. Paano ako magiging yung mahinang lalaking bida sa kwentong iyon? Sa isip ko, lumapit si Liu Ruyan, hawak ang laylayan ng kanyang palda. Bahagya siyang yumuko, may bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Mukhang malayo ang iyong isip. May masakit ba sayo? Bigla akong natauhan. Pilit akong ngumiti. Wala naman. Siguro'y hindi lang ako nakatulog ng maayos kagabi. Kanina'y medyo nawala ako sa sarili. Ang wedding gown na ito ay bagay sayo. Napakaganda. Kung pagod ka na, maaari na tayong umuwi. Ang mga natitirang detalye, ipagawa na lang natin sa assistant. Si Liu Ruyan ay mabait na nag-order ng isang basong maligamam na tubig para sa akin. Huwag mong pilitin ang sarili mo, sa kanyang pagiging maunawain at maayos. Ang kanyang kilos na may tamang distansya. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw kong paniwalaan ang alaala na yon. Isang babaeng napakamaalalahanin, napaka-perpekto, paano siya magiging yung babae sa panaginip ko? Ang malamig na babaeng bida na ginamit ako bilang kasangkapan at tau-tauhan para sa ibang lalaki. Ang alaala na yon, malamang ay dahil lang sa sobrang stress ko sa paghahanda ng kasal kamakailan. At nagkaroon ako ng neurosis na nagdulot ng halusinasyon. Uminom ako ng tubig, sinubukang itaboy ang mga walang katuturang naiisip ko. Ngunit, nang mapunta ang tingin ko sa posisyon ni Liu Ruyan, na sadyang lumalayo sa akin, bahagyang nag-alinlangan ang kamay kong may hawak na baso. Kapag wala na kami sa paningin ng iba, natural niyang binabawi ang kanyang kamay. Noong una, lubos ko itong naintindihan. Sa madaling salita, ang pagpapalaki ng pamilya Liu ay mahigpit, at siya ay may pagkataong tulad ng isang bulaklak na may mataas na leeg. Normal lang na maging maingat bago ang kasal. Hindi ko rin gustong magmukhang desperado, kaya palagi kong nirerespeto ang kanyang bilis. Pero sa susunod na buwan na ang kasal natin, at hanggang ngayon, hindi pa kami nagkakahalikan. Hindi ba't masyadong konserbatibo iyon? Makalipas ang kalahating oras, umalis kami sa bridal shop. Si Liu Ruyan ay kailangang umalis ng maaga dahil sa isang biglaang pagpupulong sa kumpanya. Naiwan akong mag-isa sa driver's seat, hindi nagmamadaling paandarin ang makina. Tinitignan ko ang abalang kalye sa labas ng bintana ng kotse,
at unti-unting lumalamig ang aking mga mata. Mayroon akong isang malaking kalakasan. Iyon ay ang hindi ko pagsisinungaling sa aking sarili at hindi ko pagpapaapi sa sarili. Ito ba ay isang kakaibang panaginip? Ito ba ay isang melodramatikong pagpapahirap? Walang silbi ang paghula at pag-aalala dito. Kailangan kong personal na patunayan. Kung ito ay isang panaginip lamang, mas mabuti. Magpapatuloy ako sa aking buhay. Ngunit kung ang nakakabahalang alaala na ito ay totoo, kung gayon ako, si Gok Xingchen, ay tiyak na hindi ako mananahimik at makikipaglaro sa inyong mga melodramatikong laro. Pinindot ko ang gas at dumiretso sa lumang tahanan ng pamilya Gu. Ang unang bagay na kailangan kong patunayan ay ang hanapin ang aking kapatid na babae o ang aking dating kasintahan. Xiao Xiao, ayon sa dagdag na alaala sa aking isipan, ang dahilan kung bakit bigla siyang nakipagtalo sa akin noon. At iginiit na maghiwalay ay dahil lamang sa aking mabait na kapatid na si Gushi. Nagpakita sa kanya ng isang larawan at pagkatapos ay naghasik ng paninirang puri, sinabing itinuring ko lang siyang kapalit ng iba. Nakaupo ako sa sofa sa sala, inaalala ang mga nakaraan namin ni Xiao Xiao. Sa totoo lang, minsan ay tunay kaming nagmamahalan. Ngunit simula nang dinala ko siya sa tahanan ng pamilya Gu ng ilang beses. Nagbago ang lahat. Nagsimula siyang madalas na makipagkita sa mahinang kapatid na yon. Palagi siyang tila nalilito at tumitingin sa akin na may kakaibang tingin. Hanggang sa huli, nagwala siya sa akin sa bahay nang walang dahilan at unilaterally na naghiwalay. Kung hindi dahil sa alaala na yon na parang mula sa langit. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung bakit siya nagalit ng ganoon noon, hindi ko man lang maintindihan. Hindi nagtagal, bumaba si Xiao Xiao mula sa itaas at nakita akong nakaupo sa sala. Natigilan siya sandali, medyo hindi natural ang kanyang tingin. Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Diretso kong sinabi, Xiao Xiao, bakit ka nakipag-away at nakipaghiwalay sa akin noon? Nang marinig niyang binanggit ko iyon, biglang nanlamig ang mukha ni Xiao Xiao. Para siyang pusang natapakan ang buntot. Puno ng pagtataka, alam mo ang ginawa mo, malinaw sa isip mo. Anong karapatan mo ngayon para tanungin ako ng may pagdududa? Magnanakaw ka. Nakita ko ang kanyang pagiging kampante, kaya't napatawa ako ng mapait. Kaya pala, nag-init ang ulo mo noon, hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag, dahil lang ipinakita ni Gushi sa iyo ang isang litrato. Hindi mo pinaniwalaan, hindi mo man lang nagawa ang simpleng pakikipag-usap ng maayos. Nang marinig kong binanggit ang litrato at si Gushi, may bahid ng pagkabahala sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis siyang tumigas ang lieg at matatag na sumagot, ano ang reputasyon mo sa pamilya Gu? Lahat ay nagsasalita ng masama tungkol sa iyo. Ano ang gusto mong mangyari ngayon? Ibintang mo sa akin ang kasalanan ni Peter. Tapos na ang lahat sa atin. Magpapakasal ka na ngayon. At sasabihin mo sa akin ang mga ito. May kabuluhan ba? Nakita ko ang kanyang pagiging matigas at lubos ko nang naintindihan. Ang kakaibang alaala na iyon ay malamang totoo. Kung ganoon lang kasimple ang sitwasyon. Isang litrato lang, kasama ang ilang panunulsol ni Gushi, ang sumira sa 3 taon nating relasyon. Kapag ang isang tao ay sobrang naiinis, talagang matatawa na lang siya. Hindi ko napigilan, napatawa na lang ako. Sa sandaling iyon, may narinig akong mahinang yabag mula sa hagdanan. Si Gushi ay bumaba, nakahawak sa rehas ng hagdan, mukhang mahinahon pa rin. Kuya, Xiao Xiao, ano ang pinag-uusapan nyo? Umubo siya ng bahagya, nagpapalipat-lipat ang tingin sa akin, at kay Xiao Xiao na parang inosente. Dahil ba sa akin? Nag-away na naman ba kayo? Kuya, huwag ka sanang magalit kay Xiao Xiao. Lahat ng mali ay kasalanan ko. Nakikita ang kanyang husay sa pagiging green tea, napapangiti na lang ako ng malamig. Mula pagkabata, dahil mahina ang kanyang katawan. Ang mga magulang ko ay laging nagsasabi sa akin, Xingchen, ikaw ang nakatatanda. Ang pagiging mabait at pagpaparaya ko ang nagtulak sa kanya na lalong lumakas ang loob. Ngayong iniisip ko, ang buhay ko dati ay napakawalang kwenta. Bakit ang may malakas na katawan ang dapat laging nagpaparaya at inaapi? Kukunin ko ang sayo, tao ba ako? Tao ba ako? Simula ngayon, hindi na ako magpaparaya. Kung kaya mong gumawa ng masama sa likod ko at sirain ang relasyon natin, gagawin ko rin na ipakita sa iyo ang aking mga paraan. Nakita ni Gushi na hindi ako nagsasalita. Lumapit pa siya ng 2 hakbang, bumuntong hininga, at nagsimulang magsalita ng may halong pagka-inosente. Tungkol sa kasal ko, kuya, sa totoo lang, lagi akong nakakaramdam ng pagkakasala. Kung hindi dahil sa pagkalugi ko sa investment, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na mapunta sa pamilya Liu. Narinig ko na mahirap pakibagayan ang ugali ni Miss Liu. At napakataas ng tingin niya sa sarili. Siguradong marami kang pagtitiis sa pamilya Liu. Habang sinasabi niya ito ng may pagkakasala. May bahid ng lihim na kasiyahan sa kanyang mga mata. Tiningnan ko siya at umupo ako sa sofa. Nagkrus ang mga binti at nagtanong, pagtitiis. Anong pagtitiis?
Sinadya kong pahabain ang aking boses, may ngisi ng tagumpay sa aking mga labi, at sinimulan kong ipagyabang ang sinabi niya. Nagkakamali ka. Hindi lang maganda si Ruyan. Sobra pa ang pagiging mapagbigay niya sa akin. Kakalilipat lang ng kasal, binigyan na ako ng walang limitasyong black card. Ang ganitong uri ng paraisong pamumuhay, masaya na ako, paano ako magtitiis? Direkta niyang ibinigay sa akin, pati ang bahay na pag-iisipan namin ay isang villa sa pinakamataas na bahagi ng Haicheng. Sinabi niya, pagkatapos ng kasal, malaya akong gagastos, pera, at resources. Sa ganitong paraan ng pamumuhay, masaya na ako, bakit ako magreklamo? Gaya ng inaasahan, nang marinig ko ang sinabi ko, ang ngiti sa mukha ni Gushi ay biglang natigilan. Ang kanyang peking ngiti ay halos hindi na maitago. Ang matinding inggit sa kanyang mga mata ay halos lumabas na. Kilala ko siya, ang inutil na ito. Hindi niya lang basta gusto na hindi ako maging maayos. Gusto niyang sirain ang mga magagandang bagay ko at agawin ang lahat sa akin. Pagkatapos ng lahat, bagaman si Xiao ay mula sa mayamang pamilya kumpara kay Liu Ruyan. Ang pamilya ni Xiao ay kailangang pumila para lang makapagbigay-pugay sa pamilya ni Liu. Akala niya nagtagumpay siya sa pag-agaw ng kasintahan ko. At nanalo siya laban sa akin. Ngunit sa isang iglap bumaling ako. At nakuha ko ang pinakamayamang babae sa Haicheng at umakyat sa tuktok ng buhay. Nakatingin sa mukha ni Gushi na dahil sa matinding inggit ay medyo namumutla, ngunit pilit pa ring ngumingiti, mas lalo akong natutuwa. Hindi ko maitatanggi ang makita ang pagdurusa ng green tea na ito ay talagang nakakatuwa. Ang mga sinabi ko ay nagpabago-bago ng kulay ng mukha ni Gushi, mula sa maputla hanggang sa mamula-mula. Kahapon lang, nagpadala siya sa akin ng isang core project na siguradong kikita. Sakto lang para mabawi ang pagkalugi ko sa nakaraang investment. Sabi ng kapatid niya, magkapamilya tayo, huwag kang mahiya. Tumingala siya at inosenteng tumingin sa akin. Sa totoo lang, bawat salita ay isang matinding pahiwatig. Mas nasasaktan ako para sa'yo kaysa sa kanya. Nang marinig ko ito, hindi lang ako nagalit, lalo pa akong natawa. Nga, magkapamilya tayo, dapat nagtutulungan. Inalis ko ang pagkakapatong ng mga paa ko, bahagyang yumuko, at ang tingin ko ay lumagpas sa kanya, diretsyo sa mukha ni Xiao na medyo nanigas na. Pagkatapos ng lahat, ang kapatid niya noon ay napakabuti rin sa akin. Biglang tumingala si Xiao. May bahid ng pagkalito sa kanyang mga mata. Mas lumawak ang ngiti sa aking labi, at ang tono ko ay puno ng damdamin. Si Ruyan ay mabuti sa lahat ng aspeto, ngunit masyadong mahigpit ang kanyang pagpapalaki, masyadong konserbatibo. Sa bagay na yan, hindi siya kasing bukas ng kapatid mong babae. Naghintay ako ng bahagya. Pinagmamasdan ang unti-unting nagbabagong mukha ni Gushi, patuloy kong tinutusok ang kanyang kahinaan. Noong magkasama kami ni Xiao, noong 3 taon namin sa kolehiyo, hindi siya nagpigil. Sabi kaming nag-asikaso sa isa't isa. Puno ng iba't ibang paraan. Pagkasabi ko nito, nakita kong napahawak siya sa kanyang noo. Hindi naman ako nagsisinungaling, totoo naman lahat iyon. Sino ba noon ang yumakap sa leg ko? At iginigit na magkakaanak kami agad pagka-graduate. Bakit? Nakalipas lang ang ilang taon, nakalimutan mo na lahat. Dahil lahat ng sinabi ko ay totoo. Natahimik si Xiao dahil sa sinabi ko, nanigas ang kanyang mga labi, ngunit hindi siya makapagsalita ng kahit ano. Napatingin na lang siya sa gilid, hindi makatingin sa mga mata ni Gushi. Sa sandaling ito, si Gushi, na inakalang maililipat niya ang proyekto mula kay Liu Ruyan para makabawi, ay matinding nasaktan. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang plano ay bumalik sa kanya. Ang asawang kanyang pinerepresenta ay dating kasama ko. At gusto pa niyang magkaanak sa akin. Hindi katakataka na palagi niyang nararamdaman na sanay si Xiao sa mga bagay na yon. Mukhang ang berdeng parang damo sa kanyang ulo ay naitanim na. Ang mukha ni Gushi sa sandaling ito ay hindi na lamang masasabing pangit, ito ay kahanga-hanga. Mahigpit niyang hinawakan ang tasa ng tsaa, nanigas ang kanyang mga buko. Sa kanyang mga mata na nakatingin sa akin at kay Xiao ay puno ng hindi maitatagong galit at kahihiyan. Ngunit ang kanyang pinaghirapang imahe ng mahina at inosente ay pumipigil sa kanya, hindi siya pwedeng maghagis ng gamit. Hindi siya pwedeng sumigaw, kaya napilitan siyang lunukin ang galit na ito, nanginginig ang buong katawan dahil sa pinipigilan niyang sama ng loob. Nakikita ang kanyang mukha na tila susuka na ng dugo, ngunit hindi makagawa ng kahit ano, bumagsak ako sa likod ng sofa. Nakapatong ang mga kamay ko sa harap ko, puno ng malamig na pangungutya ang aking mga mata. Mula ngayon, hindi na kita bibigyan ng kahit kaunting respeto. Ang hangal na aso. Lumabas ka na sa lumang bahay ng pamilyang Gyu. Habang nagmamaneho ako pabalik sa bundok, pakiramdam ko ay sariwa ang aking isipan. Ngayon, halos sigurado na ako. Ang kakaibang alaala na pumasok sa aking isipan ay malamang na totoo. Unti-unti itong nagtutugma sa aking pagkaunawa. Pero sa paggawa ko ng mga bagay, gusto ko laging masusi. Bago pa man mahatulan ang lahat,
Gusto ko munang bigyan si Liu Ruyan ng huling pagkakataon. Baka sakaling ang lahat ng ito ay bunga lang ng sunod-sunod na tsamba. Halimbawa, si Xiao may pagkaprinsesa siya. Mahilig siyang maging walang dahilan kung umasta. Baka noon ay nagkataon lang na hindi niya ako gusto at naghahanap lang siya ng dahilan para makipaghiwalay. Kung gayon, hindi lang isang litrato. Kahit anong papel pa ang ibigay ni Gushi, maniniwala siya at gagawan niya ng issue. At sa panig ni Liu Ruyan, kung isipin, bukod sa tinatawag niyang core project kahapon, wala siyang naging personal na kontak kay Gushi. Hindi niya sila magkaibigan sa WeChat. Talagang walang kahit anong senyales ng paglalambingan. Tungkol naman sa proyekto na iyon, ito'y kondisyon lang ng kasal. Dahil pumayag ang pamilya Liu na tulungan ang pamilya Gu na punan ang kakulangan sa pondo, ito ay isang makatwirang transaksyong pangnegosyo. Hawak ko ang manibela gamit ang isang kamay, nakatingin sa unahan. Sa aking puso, mayroon pa ring kaunting-kaunting pag-asa. Umaasa ako na ang lahat ng ito ay talagang isang malaking panaginip lang dahil sa kaba bago ang kasal. Sana ang mundong ito ay hindi isang malaking nobela. 8:00 ng gabi, pag-uwi ni Liu Ruyan mula sa trabaho. Mukha siyang pagod. Pagkatapos niyang magpalit ng tsinelas, nagbati lang kami ng maikli. Lumapit siya at sinsero akong hinalikan. Walang mas malalim na interaksyon. Palagi naman siyang ganito. Ang kanyang mga salita ay laging nagpapakita ng pag-aalala. Nararamdaman ko rin ang kanyang pagmamalasakit, ngunit halos wala kaming malalim na interaksyon. Palagi na lang ganito. Hanggang sa halik lang. Tinitignan ko ang kanyang mukha sa gilid habang naglalagay siya ng lipstick at tahimik akong napabuntong hininga. Malapit na. Tinitignan ko ang likod ni Liu Ruyan habang tinatanggal niya ang kanyang jacket at papasok sa banyo. Habang naririnig ko ang tunog ng tubig mula sa loob, ang aking mga mata ay unti-unting nagiging malamig at matalim. Liu Ruyan, kung talagang gagamitin mo ang kasuklam-suklam na dahilan ng pagpipigil sa sarili para lang sa ibang lalaki at gagawin mo sa akin ang walang kabuluhang laro na yon, ibabalik ko sa iyo ang 10 o 100 beses na kasuklam-suklam na pagtrato ng iyong pamilya sa akin. Pagbabayarin ko kayong lahat. Nang gabing iyon, nanaginip na naman ako. Ang alaala na sa pilitang ipinasok sa isip ko ay parang nag-update ng patch, naging mas marami at mas kumpleto na. Ito ang pagpapatuloy ng nakaraang kwento. Noong una, alam ko lang ang tungkol sa panloloko at paggamit ni Liu Ruyan sa akin. Pero sa pagkakataong ito, nalaman ko na rin ang tunay na dahilan ng kanyang panloloko. Noong bata pa kami, nagkita na pala kami. Noon, muntik nang mawala si Liu Ruyan sa labas. Hinabol siya ng mga ligaw na aso papunta sa isang lumang bodega. Ako ang nagligtas sa kanya habang naglalakad ako doon. Binuhat ko siya hanggang sa istasyon ng pulis. Noon, takot na takot siya at umiiyak lang buong oras, hindi niya nakita ang mukha ko. Pagkatapos, para magpasalamat, dinala ng mga magulang ni Liu Ruyan ang kanyang pamilya na may malaking halaga ng pera at hinanap ang aming pamilya Gu. Nagkataon na wala ako sa bahay noong araw na yon. At pagpasok ni Liu Ruyan, nakita niya si Gushi, na dahil sa kanyang mahinang kalusugan, ay tahimik na nagbabasa ng libro sa sofa. Dahil dito, inakala niya na ang kapatid kong mukhang mahina at hindi makayanan ang anumang pagsubok, ang siyang bata na nagligtas sa kanya mula sa putik. At ang aking mga magulang na may kinikilingan, hindi ko alam kung ano ang nasa isip nila. Ay hindi na nagpaliwanag, kaya nagkaroon ng ganitong hindi kapanipaniwalang pagkakamali sa pagkilala sa nagligtas sa kanya. Kinabukasan, paggising ko, nakaupo ako sa kama. Hinahaplos ang sumasakit kong sentido. Pakiramdam ko ay hindi makatarungan. Kung hindi ito nobela, ang mundong ito, siguradong magwawakas na ako. Paano magkakaroon ng ganito kapanipaniwalang takbo ng kwento? Ngunit tila ganito nga ang nangyari. Ang lohika na ito, sa mundong ito, ay tinatanggap. Mula noon, nagkaroon ng ilang pagbabago sa pamilya Liu. Ilang pagbabago, kakaiba at nakakagulat. Nang sa wakas ay nalampasan nila ang kahirapan. At bumalik sa rurok ng tagumpay sa Haicheng, si Liu Ruyan ay ganap ng nakaupo sa kapangyarihan. Nagsimula siyang bigyan ng espesyal na atensyon ang pamilya Gu. Binibigyan ng pansin ang kanyang minamahal na tagapagligtas. Ngunit nang malaman niya na si Gushi ay mayroon ng si Xiao at malapit na silang ikasal, nagpakita siya ng malaking pagpipigil. Naisip niya na hindi niya maaaring sirain ang kaligayahan ng kanyang tagapagligtas, kaya't nagawa lamang niya ito sa isang napakabaluktot na paraan. Ibig sabihin, ang pagpapakasal sa akin, upang hindi direkta na matulungan si Gushi. Hindi lang iyon. Malinaw pa rin sa alaala ko na sinabi niyang pinili niyang pakasalan ako, mayroon pa itong mas malalim na kalkulasyon. Iyon ay para tuluyan akong itali, para hindi na ako magkaroon ng pagkakataong bumalik kay Xiao. Gusto niyang para sa kanyang tagapagligtas. Tuluyan ng alisin ang mga potensyal na problema sa relasyon, para si Gushi at Xiao ay maging maligaya ng walang anumang alalahanin. Nang malinaw na ang lahat ng nakaraan at kasalukuyan,
Naupo ako sa tabi ng kama at hindi napigilang tumawa ng malamig. Para sa isang maling puting buwan na kinilala niya, isinugal niya ang sarili niyang kasal, at ginamit pa ako, ang tunay niyang tagapagligtas. Bilang baitang para tapak-tapakan, pinigilan pa niya ang aking mga pagpipilian sa pag-ibig para sa iba. Talagang kahanga-hanga. Liruyan, walang kondisyon akong pinaniwalaan. Tila nagkaroon na siya ng katinuan. Nagsimula siyang imbestigahan ang katotohanan noong mga taon na yon, at unti-unting ibinubunyag ang kasinungalingan ng aking mabuting kapatid. Pagkatapos ay magsisimula ng isang nakakaantig na paghahabol sa asawa. Walang kwenta, nakakadiri lang ang pakiramdam ko. Ang babaeng ito ay hindi kailanman umibig sa akin o kay Gushi. Ang minahal niya lang ay ang malabong tinig na yon na nagligtas sa kanya mula sa putik noong mga taon na yon. Kung sino man ang taong iyon, hindi mahalaga sa kanya. Hanggat maikabit lang ang titulong tagapagligtas, kahit isang aso pa yan, mamahalin niya ito ng buong puso. Kaya kahit na ngayon, alam ko na ang katotohanan, hindi ko na siya kakausapin. Pagkatapos ng lahat, bago ko pa malaman ang mga madramang sikreto na ito, nahulog talaga ang loob ko sa kanya nang makaharap ko ang isang perpekto at walang kapintasan na nobya. Talagang umibig ako sa kanya. Ngunit siya, dala ang ganitong madilim na intensyon, ay nagplano na gamitin ang isang kasal na wala ng saysay. Para tuluyan akong ikulong sa habambuhay. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang bahagyang pag-usbong ng galit sa aking puso. Nagplano akong subukan siya isang beses bago ang formal na kasal. Kung talagang tulad ng nasa alaala ko. Sasabihin niya sa akin ng mayabang ang mga salitang tulad ng Buddha girl, dink, at pagpapakasakit. At tuluyan ng mapapatunayan ang alaala na yon, huwag siyang magulat kung hindi ako magiging magalang. Susunod ako sa agos at pipirma sa kasunduan na yon. At pagkatapos ay sisimulan kong kunin ang lahat ng resources ng pamilyang Liu at Gu para sa akin. Dahil gusto ninyong maglaro ng pagbabayad ng utang na loob at sakripisyo. Gusto ninyong gamitin ang buhay ng iba bilang baitang, simula ngayon, lahat kayo ay magugutom na lang. Kinabukasan ng hapon. Diretso akong pumunta sa pribadong tea room ni Liuruyan para hanapin siya. Matapos uminom ng ilang tasa ng tsaa, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa sa kanya. Dahan-dahan kong inihagis ang isyu tungkol sa buhay mag-asawa pagkatapos ng kasal. Nang marinig niya ang aking pagtatanong, bahagyang nagulat ang kamay ni Liuruyan na may hawak na tasa ng tsaa. Ibinaling niya ang kanyang tingin pababa, tila nag-aalangan. Sa huli, ibinaba niya ang tasa ng tsaa at ipinakita ang kanyang malamig at mataas na pagkatao. Xingchen, may mga bagay talaga na plano ko sanang sabihin sa iyo ng dahan-dahan pagkatapos nating ikasal. Ang dahilan kung bakit hindi kita hinayaang hawakan ako noon ay hindi dahil sa pagiging konserbatibo ng pagpapalaki ng pamilya namin sa pamilyang Liu. Sa totoo lang, medyo bukas ang isip ng mga magulang ko tungkol dito. Ito ay dahil ako mismo ay masaya. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay may pagkasanto at pagkaawa sa sarili. May isang monghe na nagbasa ng aking kapalaran noon. Sinabi niya na sa buong buhay ko, kailangan kong sundin ang mga patakaran at pagbabawal, at hindi ako dapat masyadong madamay sa mga makamundong bagay, kung hindi, magdudulot ito ng sakuna sa mga taong malapit sa akin. Kaya, plano mong pagkatapos nating ikasal. Maging monghe na lang ako. Pinutol ko siya ng walang awa, tinapos ang kanyang nakakasukang paliwanag at mumisi. At malapit na ang kasal. Kung hindi ko pa ito binanggit ngayon, hindi mo man lang sana naisip na pag-usapan ito bago tayo ikasal. Nang putulin ko si Liuruyan, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Malinaw na hindi siya sanay na pinapangunahan sa ganitong paraan. Ngunit mabilis siyang bumalik sa kanyang dating pagiging mataas. Xingchen, hindi mo kailangang maging ganito ka-emosyonal. Tiningnan niya ako, na may pagkaawa sa sarili at tila may bahid ng pagkawala. Ang iyong pamilyang Gu ay kasalukuyang may problema sa daloy ng pera at desperadong nangangailangan ng perang ito para mabuhay. At, mahal mo rin ako, hindi ba? Wala kang dahilan para tanggihan ang kasal na ito. Nakita ko ang kanyang pagiging kampante at mapagmataas na mukha. Sumandal ako ng malakas sa likuran ng upuan, nakataas ang mga kamay. Liuruyan, nagkamali ka sa isang bagay. Tinitigan ko siya sa mata at sinabi ko ng may diin, totoo, kulang sa pera ang pamilyang Gu. Ngunit ang malaking problema na ito ay gawa ng aking kapatid na kulang sa kakayahan at laging nagkakamali. Siya ay isang inutil. May sarili akong kumpanya na kailangan kong pamahalaan. Hindi ko isasakripisyo ang aking kaligayahan sa buong buhay ko para lang ayusin ang kanyang mga problema. Ayokong maging monghe, ganito na lang. Nang marinig ang salitang duwag, sa mukha ni Liuruyan, biglang nagpakita ang galit. Sa kanyang mga matang tila hindi nag-aalala, nagliyab ang isang kislap ng pagkamuhi. Ngunit para sa kanyang perpektong plano na protektahan ang kanyang tagapagbigay ng pabor, mariin niyang kinagat ang kanyang labi, pinigilan ang kanyang galit. Hindi siya naglakas loob na magpakita ng galit sa harap ko.
Nakita niyang matigas ang aking paninindigan, na tila handa akong paalisin siya. Malalim siyang bumuntong hininga, pinili niyang sumuko. Kung talagang hindi mo matanggap, maaari tayong magbigayan. Tiningnan niya ako, inihagis ang kondisyon na matagal ko nang alam. Pagkatapos ng kasal, hindi ko pakikialaman ang iyong personal na buhay. Maaari kang lumabas at maglibang. Maghanap ka ng iba. Basta't huwag kang gagawa ng anumang nakakabastos na iskandalo, at huwag mo silang dadalhin sa harap ko. Bilang kabayaran, bawat buwan ay magpapadala pa ako ng karagdagang resources sa iyong kumpanya. Nang marinig ko ang mga salitang ito, malamig akong tumawa sa aking isipan, ngunit sa labas ay nagkunwari akong nasasaktan at nagagalit. Liruyan, ano sa tingin mo ako? Bigla akong tumayo, ipinatong ang aking mga kamay sa mesa, at mariing tinitigan siya. Kasal para sa isang lalaki. Gamitin ang resources para bilhin ang aking kasal. Tatanungin lang kita ng isang bagay, minahal mo ba ako? Sa harap ng aking tanong na tumutusok sa kaluluwa, si Liruyan ay umiwas ng tingin, hindi naglakas loob sumagot. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga pilik mata, lumambot ang kanyang boses. Xingchen, talaga akong nagsisisi, huwag mo na akong pilitin. Nang makita ko ang kanyang napaka-plastic na anyo. Alam ko, malapit na ang katapusan. Oras na para ilabas ang lahat. Dumating na ang oras. Sige, umupo ako pabalik sa upuan. Tinanggal ko ang aking nasasaktang ekspresyon. Ang aking tono ay naging napaka-praktikal at malamig. Ang bagong proyekto ng enerhiya sa Chengnan, gusto kong mapunta sa aking kumpanya. Kunin ang 30% na bahagi, kung hindi, huwag nang magsalita. Biglang tumingala si Liruyan, hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Ang proyekto sa Chengnan. Ito ang pinakamalaking pinagkukunan ng kita ng pamilya Liu ngayong taon. Ang 30% na bahagi ay tiyak na malaking hiling, ngunit nakita niya ang aking walang tawad na tingin. Sa huli, napakagatlabi siya at napabuntong hininga. Sige, pumayag ako. Malalim siyang tumingin sa akin. Upang mapanatag ako, nagdagdag pa siya ng may pagpapakumbaba, talagang pumayag ako sa'yo. Sa aking puso. Sana sa susunod, huwag mo na akong pilitin ng ganito. Nakita ko ang kanyang pilit na pagpapakita ng pagmamahal. Kinuha ko ang malamig na tsaa sa mesa at ininom lahat. Gamit ang pagkilos ng pag-inom ng tsaa. Pinunasan ko ang luha sa gilid ng aking bibig. Ang pagmamahal sa akin ay isang malaking biro. Pero okay lang, ang 30% na bahagi na ito ay simula pa lamang. Sa susunod na buwan, sa pinakamataas na hotel sa Haicheng, ang inaabangang kasal ng siglo ay naganap sa takdang oras. Ngunit sa pinakabanal na sandali kung saan ngumingiti si Gushi, at naghahanda kaming ipagpalit ang mga singsing. Biglang sumakit ang tiyan ni Gushi. Habang nakaupo sa pangunahing mesa, bigla siyang napahawak sa dibdib sa sakit. Naging maputla ang kanyang mukha, at siya, kasama ang kanyang upuan, ay bumagsak sa sahig. Agad na nagkagulo ang buong lugar. Sumigaw si Xiao-Xiao at agad na tumakbo palapit. At si Liruyan, na nakatayo sa harap ko, ang nobya na kanina'y nagpapakita ng malamig at marangal na pagkatao. Lahat ng bisita ay nagtinginan. Daan-daang mga mata ang sabay-sabay na napunta sa nag-iisang. Ako na nakatayo sa entablado. Ang sitwasyon ay nakakahiya, parang nanonood ng palabas. Sa aking isipan, malinaw na ito ang aking kasal, ang aking nobya ay nagmamadali para sa aking mahinang kapatid. Nagkakagulo. Kung ito ay ang babaeng bida na nakatakda sa kwento, sa sandaling ito. Siguro ay namumula na ang mga mata niya, nakatayo sa entablado, nagtitiis sa kahihiyan. Ngunit ako, nakatayo sa ilalim ng spotlight. Sa lamig ng 0 degrees, pinapanood ang kaguluhan sa ibaba, walang emosyon sa aking puso. Kahit pa nga may kaunting ngiti, ang mga paraan ng isang green tea ay napakababa. Gusto lang niyang sadyang inisin ako sa araw na ito, pero hindi ko talaga pakialam. Kung mas nakakahiya ang kalagayan ko sa kasal na ito, mas malaki ang kahihiyang idudulot ko. Kung mas malaki ang hawak kong taya sa negosasyon, mas malaki ang aking bentahe. Basta't pagkatapos, hindi mabibigyan ni Liruyan ng sapat na kabayaran na ikalulugod ko. Tiyak na sisimulan ko agad ang pag-atake, at ang pamilyang Liu at pamilyang Gu ay magiging katatawanan ng buong Haicheng. Nang gabing iyon, sa bahay sa bundok, hindi nakakagulat na ako lang mag-isa ang naroon. Pagkatapos sumama ni Liruyan sa ambulansya papuntang ospital, hindi na siya muling nagpakita. Ngunit hindi ko narinig ang paliwanag ni Liruyan. Sa halip, dumating ang aking mga magulang na nagmamadali sa magdamag. Sila ay narito para mangumbinsi. Mahal na Ginoo, huwag mong isapuso ang nangyari ngayon. Nakaupo ang aking ina sa sofa. Medyo nahihiya ang kanyang ekspresyon, ngunit nakasanayan niyang pumanig. Sinabi niya, si Shii ay mahina ang katawan mula pagkabata. Bigla siyang nahimatay ngayon. Si Ruyan ay kumilos dahil sa paggalang sa dalawang pamilya, sa isang iglap ng damdamin. Ikaw ay isang nakatatandang kapatid. Sa araw na ito, maging maluwag ka sana at huwag makipagtalo kay Ruyan. Huwag mo ring sisihin ang iyong nakababatang kapatid.
Makinig ka, sa loob ng 20 taon, ang mga salitang ito ay paulit-ulit na sinasabi. Sumandal ako sa solong sofa, tahimik na pinapanood ang aking mga magulang na naging kampi sa iba sa buong buhay nila. Basta't siya ay bahagyang mapapaluha. Lahat kayo ay nagpapalaya sa akin. Hindi ko sinabi noon na hindi ako nagmamalasakit, pero hindi ibig sabihin ito na hindi ko nararamdaman. Pinanood ko ang kanilang unti-unting paninigas na mga mukha at nagsalita ako ng salita. Ngayon ang araw ng aking kasal. Lahat ng may pangalan sa Haicheng ay nanonood sa ibaba. Ang aking nobya, para sa aking nakababatang kapatid, ay iniwan akong mag-isa na parang isang payaso sa entablado. Ngayon ay pinupuntahan niyo ako para sabihing maging maluwag ako. Ilang beses ba ikakasal ang isang tao sa kanyang buhay? Tumawa ako ng malamig, pinapanood sila. Noong nagpakasal sila, ang nobya ay si Xiao na siyang aking dating kasintahan sa loob ng 3 taon. Natatakot kayong pag-usapan ng iba, natatakot kayong magkaroon ng sama ng loob si Shi. Pinapunta ako sa harap ng hotel para salubungin ang mga bisita ng nakangiti. May sinabi ba akong hindi sapat? Gumagalaw ang mga labi ng magulang ko, tila may gustong ipaliwanag, ngunit pinutol ko sila ng walang awa. Mas nauna lang akong ipinanganak ng 2 taon kaysa sa kanya, pero hindi ibig sabihin yan. Naibibigay ko ang buong buhay ko, pati na ang dignidad ko, para sa kanya. Kung siya ba ay tunay na may sakit o nagkukunwari, alam niyo sa inyong mga puso. Sa malaking sala, biglang nagkaroon ng nakakamatay na katahimikan. Tinitingnan ako ng 2 matanda, ang kanilang mga mata ay napakalamig. Walang bahid ng init. Binuksan nila ang kanilang mga bibig, ngunit hindi na sila makapagsalita. Ang usapan noong gabing iyon, pagkatapos ng hindi pagkakaintindihan, wala akong tinanong. Hindi ko rin hinanap si Liruyan. Hindi ako bumalik sa villa sa bundok. Lahat ng mensahe niya ay hindi ko sinagot. Hinayaan ko si Liruyan na mag-isa na lang na magpakitang gilas sa social media. Na nagpapanggap na masaya sa kanyang bagong kasal. Nagpadala siya sa akin ng maraming mensahe na nagpapaliwanag. Na ang sitwasyon noon ay kagyat lang, na bilang kanyang hipag, hindi niya maaaring pabayaan ang nangangailangan, at lihim pa niyang ipinahiwatig sa akin. Na lumabas ako sa social media para tulungan siyang linawin ang sitwasyon at mapanatili ang dangal ng pamilyang Liu at Gyu. Tiningnan ko ang mga mensahe at pinindot ko ang delete button. Lumipas ang 3 araw. Hanggang sa hindi na natiis ni Liruyan, kinanselan niya ang lahat ng kanyang mga lakad at nagsuot ng mataas na takong. At lumitaw sa aking opisina na may malamig na mukha. Magkano ang gusto mong kabayaran? Umupo siya sa tapat ko at diretsong sinabi, sa kanyang boses na may bahid ng pagkabigo matapos ang pagwawalang bahala. Hindi siya tanga. Alam na alam niya na ang hindi ko pagsagot sa loob ng 3 araw ay naghihintay lang. Itinulak ko ang isang project transfer agreement na matagal ko nang inihanda sa harap niya. Para patuloy na mapalakas ang sarili kong kumpanya, ang Overseas Logistics Supply Chain na kakabili lang ng Liu Group. Gusto ko ang buong kontrol niya. Tiningnan ni Liruyan ang mga tuntunin sa dokumento at agad na nagbago ang kanyang mukha sa pagkadismaya. Ang supply chain na iyon ay pinaghirapan ng Liu Shi na makuha sa malaking halaga. Ito ang pangunahing estratehiya para sa susunod na 3 taon. Huminga siya ng malalim. Malinaw na labis siyang nasasaktan, ngunit para mapakalma ang kabuluhan na ito, para sa kanyang nakakatawang plano ng pagbabayad ng utang na loob. Sa huli, naggitnit siya at nilagdaan ang kanyang pangalan. Pagkatapos makumpleto ang lahat ng mga proseso ng paglilipat, itinaas ni Liruyan ang dokumento at tumingala, tinitingnan siya ng may komplikadong tingin. Hindi rin siya tanga. Si Goksin Chen, bahagya siyang napakunot ng noo. May bahid ng pag-uusisa sa kanyang pag-asa. Alam mo na ba ang iba pa? Itinago ko ang mga dokumento. Diretso kong hinarap ang kanyang tingin, isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Alam ko na ang higit pa sa inaakala mo. Nanlaki ang mga mata ni Liruyan sa lamig at agad na naging maputla ang kanyang mukha. Mahigpit niyang pinisil ang kanyang mga labi. Pagkalipas ng kalahating minuto, nahirapan siyang makapagsalita ng paumanhin. Hindi problema. Tumayo ako at inayos ang laylayan ng aking suite na may kaswal na tono. Basta may pera at resources, okay na. Alam mo naman, palagi akong madaling kausap. Sabihin mo na. Sa harap niya, kinuha ko ang aking telepono at kumuha ng litrato niya na nakaupo sa aking opisina. Nagdagdag ako ng isang napaka-emosyonal at mapag-unawang caption at ipinost ito sa aking social media para makasabay sa kanyang bagong kasal na pag-arte ng pagmamahalan. Ang nakakabwisit na pagganap niya sa pagliligtas ng buhay. Ang krisis sa pagitan ko at ni Liruyan ay pansamantalang natapos. Ngunit may isang tao na hindi natuwa. Iyon ay si Xiao. Wala pang kalahating oras matapos kong i-post, nagkomento si Xiao sa ibaba. May sarkastikong komento na, "Ate, masyado ka bang nag-aalala sa kalusugan ni Shi?" Si Xiao ay likas na sensitibo at mapaghinala, isang spoiled na dalaga na may pagkaprinsesa. Nang lumabas ang kanyang sarkastikong komento,
Alam kong magsisimula na ang palabas. Si Gushi, na dating nagtatago sa likuran, nasiyahan sa kanyang sarili, iniisip na ang kanyang kagandahan ay hindi matatawaran, at handa nang tamasahin ang nakatagong kasiyahan ng dalawang babae na nag-agawan sa isang lalaki. Ngunit mabilis niyang natuklasan na hindi niya talaga lubos na nauunawaan kung bakit ang isang Shura Field ay tinatawag na Shura Field. Hindi ito isang sitwasyon na madali niyang makokontrol gamit lamang ang pagpapanggap na may sakit at mga taktika ng Green Tea. Kapag ang binhi ng pagdududa ay naitanim na sa puso ni Xiao Xiao, ang kanyang mapagmalaking ugali ay hindi na makatiis. Sinimulan niyang maghanap ng impormasyon at sa kanyang paghahanap ay direktang nahukay niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Gushi. Lumalabas pala na si Liu Ruyan ay hindi naman talaga hindi nakikipag-ugnayan kay Gushi ng palihim. Ginawa niya ito ng napakalihim at may iba't ibang paraan ng pagbabalot. Sa pamamagitan ng iba't ibang komersyal na kooperasyon at kahit na sa ngalan ng mga third party, patuloy siyang nagbibigay ng tulong at pondo kay Gushi. Si Gushi mismo ay walang anumang talento sa negosyo. Ang kanyang mga tinatawag na tagumpay ay pawang bunga ng pagbuhos ng pera at resources ni Liu Ruyan sa likod. At si Gushi, sa iba't ibang lihim na pagkakataon ay nakipag-ugnayan na kay Liu Ruyan. Kaya nang malaman niya na hindi lang si Liu Ruyan ang ginawa kong kasintahan, at naghahanda pa akong magpakasal, ang kanyang matinding at baluktot na pagnanais na manalo ay tuluyang sumabog. Hawak ni Xiao Xiao ang lahat ng ebidensyang nakuha niya, at direktang ibinagsak sa mesa sa lumang bahay ng pamilya Liu. Gushi, ikaw na mapagkunwari at sinungaling. Binato niya ang mga dokumento sa maputlang mukha ni Gushi at sumigaw ng ubod ng lakas, hindi ba't matagal mo na siyang kinokonekta? Ikaw ba ay nagpakasal sa akin para lang inisin ang kapatid mo? Siyempre, ang magandang palabas na ito ay hindi ko naman ginawa ng walang dahilan. Nagawa ni Xiao Xiao na mabilis at tumpak na makuha ang mga lihim na impormasyong ito dahil pinagbigyan ko ang pribadong investigador na ibigay ang mga ito sa kanya. Personal ko ring inayos ang isang malaking bahagi nito, at iyon ay ang pinagmulan ng larawan na ginamit ni Gushi noon upang linlangin si Xiao Xiao na naging dahilan ng aming paghihiwalay. Ang tinatawag na larawan ng White Moonlight ni Gok Xingchen. Ang larawang iyon ay isang peking gawa na binayaran ni Gushi para ipagawa. Hindi niya talaga mahal si Xiao Xiao. Ang pinakamalaking libangan niya sa buhay ay ang walang pakundangan. Naagawin ang mga bagay ni Gok Xingchen. Iyon lang. Ang pagkabigo ni Gushi sa bagay na ito ay lubusan na. Kaya hindi na siya nagtago o nagkunwari, at tuluyan nang tinanggal ang kanyang mahinahon at inosenteng pagkukunwari. Ang kanyang maputlang mukha ay bahagyang nabaluktot, at sa isang malamig na ngisi, ibinalik niya ang sisi kay Xiao Xiao. Xiao Xiao, huwag ka nang magpanggap na biktima rito. Ikaw ang lumapit sa akin noon para magpakita ng malasakit. Ikaw ang nagpakita ng pag-aalala sa akin dahil naawa ka sa akin. Sa totoo lang, hindi mo na matiis ang pagiging dominante ng kuya ko. Ang litratong iyon ay ginamit mo lang para makahanap ng dahilan para makipaghiwalay. Huwag mong ibintang sa akin ang lahat ng ito. Sa lumang bahay ng mga Gu, tuluyan na kayong nagkainitan. Tinuro ka ni Gok Xingchen sa mukha at nagpatuloy sa pag-aaway hanggang sa hindi na kayo nagkasundo. Bagaman hindi kasing yaman o kasing lakas ng pamilya Gu ang pamilya Xiao. Kilala ang pamilya Xiao sa pagiging sobrang protective sa kanilang anak na babae. Nang makita ng kanilang mahal na anak na si Gushi ay ganito ang pakikitungo, ay nagalit ang ama ni Xiao Xiao. Agad siyang nagdesisyon. Ginamit niya ang lahat ng komersyal na mapagkukunan ng pamilya Xiao at walang awa nilang nilabanan ang pamilya Gu sa negosyo. Si Gushi, ang inutil na ito na hindi marunong mamuno, ay lalo pang nagpalala sa sitwasyon. Muli niyang binutas ang pamilya Gu na nahihirapan na. Samantala, si Liu Ruyan naman pagkatapos niyang makuha ang malaking bahagi ng overseas supply chain at ang malaking kita mula sa proyekto sa South City ay umalis na. Pagkatapos makita ni Xiao Xiao ang tunay na pagkatao ni Gushi, bumalik siya sa akin. Umiiyak siya na parang nalanta ang bulaklak, puno ng pagsisisi, at sinabing naloko siya ng mga matatamis na salita ni Gushi. Nakaupo ako sa aking swivel chair, pinapanood ang kanyang pag-iyak, at wala akong naramdamang kahit ano. Xiao Xiao, hindi ka naman talaga inosente. Hindi ko man lang siya binigyan ng kahit isang dokumento. Mas gusto ko ang pagiging mahinahon at malupit dahil mas mahina siya at mas nagbibigay kasiyahan sa iyong pagiging santo. Gusto mong maramdaman na kailangan kanya na nakadepende siya sa iyo. At ang pakiramdam na yon, hindi ko maibibigay sa iyo. Tinitignan ko ang kanyang mukhang nagulat at mahinang dagdag ko, palagi naman akong ganito. Mula pagkabata, sanay na akong mag-isa sa lahat ng bagay. Hindi ko kailangan ng awa o simpatsya mula sa iba, kaya pinili mong pumanig sa kanya. Hindi mo ito masisisi kaninuman. Sarili mong desisyon yan. Nakatayo lang si Xiao Xiao na parang natulala. Nakabitin sa mukha niya ang mga luha, mukhang nakakatawa at nakakaawa.
Binuksan niya ang kanyang bibig. Ngunit hindi siya makasagot kahit isang salita. Dahil alam niya sa puso niya, naubos ko ang lahat ng nasa isip niya. Nabalitaan ko na hindi nagtagal, naghiwalay na sina Xiao at Gushi. Diretso siyang umalis ng bansa. Alam naman niya na hindi ko siya mapapatawad. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa pag-alis niya. Dahil mayon, may mas mahalaga pa akong dapat alalahanin, mas importanteng bagay na gagawin. Iyon ay si Liu Ruyan. Sa halos kalahating taon pagkatapos noon, halos lahat ng lakas ko ay ibinuhos ko sa sarili kong kumpanya. Ginamit ko ang mga resources na ipinasa ng pamilya Liu para palakihin ng husto ang aking negosyo. Para bigyan sila ng pagkakataon, matagal akong hindi umuwi sa villa sa gilid ng bundok. Hindi ko sila nakikita ng 10 araw. At sa bahay na yon, mayroon na talagang hindi nakatiis. Iyon ay si Gushi. Pagkatapos ng diborsyo niya, hindi lang niya nawala ang pamilya Xiao, kundi nakaranas din siya ng malamig na pagtrato sa pamilya Gu dahil sa pagkalugi sa investment. Ngunit napansin niya ang halos pagpaparaya at pabor na ibinibigay ni Liu Ruyan sa kanya. Ang isang parasitiko na sanay manghimig, paano niya bibitawan ang ganito kagandang pagkakataon? Nagsimula siyang madalas pumunta sa villa sa gilid ng bundok. Gamit ang pagtalakay sa proyekto at ang pagiging malungkot na kailangan ng paggabay bilang dahilan para lapitan si Liu Ruyan. Naging malambing siya at nagpakita ng interes. At ang babaeng iyon na laging nagsasabi na sumasampalataya sa Buddha at sumusunod sa mga utos ng pagpigil, ang malamig na babaeng sa ilalim ng kanyang makapal na balabal ng pagiging tagapagligtas, ay tila nagpatangay sa agos, kalahating tinulak, kalahating pumayad. Ang tuyong kahoy at nagliliyab na apoy. Kasama ang tensyon na sinadya kong likhain, ang dalawa ay nagkatuluyan na. Sa isang angkop na gabi, bigla kong binuksan ang pinto ng villa. Ang pinto ay sinipa ko at nakita ko ang dalawang demonyo sa kama. Kalmado kong kinuha ang cellphone ko at kinuha ang litrato ng matinding pagkabigla. Liu Ruyan. Ito ba ang tinatawag mong paglilinis? Tiningnan ko si Liu Ruyan na maputla at nanginginig. Ang presyo ng stock ng Liu Group ay tiyak na magdudulot ng mapaminsalang pagbagsak. Ginamit ko ito bilang aking kalamangan at walang awa na muling binuksan ang aking bibig na puno ng uhaw. Pilit kong kinuha ang malaking bahagi ng kayamanan ng pamilya Liu. Nang ang mga ari-ariang ito ay ganap ng mailipat sa amin, nakapag-ipon na ako ng sapat na kapital upang makapagsimula ng isang ganap na pagbabago. Walang pag-aalinlangan, mabilis kong pinutol ang lahat ng ugnayang pangnegosyo sa pamilya Liu. Isinalampak ko ang kasunduan sa diborsyo sa mukha ni Liu Ruyan, isang malinis at tiyak na paghihiwalay. Ngunit bago ako lumabas sa villa na nakakadiri, huminto ako at lumingon sa babaeng iyon. Nagbigay ako ng huling sagot sa babaeng nalulunod pa rin sa kahihiyan at sakit. Liu Ruyan. Isang lihim na ibinulong ko sa iyo bago ako umalis. Tiningnan ko siya. Inulit ko ang mga detalye mula sa alaala sa aking isipan, salita sa salita. Sa abandonadong bodega sa Chengjiang noon. Ang ligaw na asong kumagat sa iyong binti ay pinatakas ko gamit ang isang bato. Binuhat kita. Habang tinatawid natin ang bukirin, umiiyak kang pinunasan ang iyong luha at sipon sa aking kanang balikat. Sa huli, inihatid kita sa istasyon ng pulis at umalis na ako. Biglang tumingala si Liu Ruyan. Nanginginig sa takot, puno ng kawalan ng paniniwala ang mukha niya. Hindi ko na siya pinansin. Lumabas ako ng villa. Si Liu Ruyan ay parang nababaliw na tumakbo upang tanungin si Gushi tungkol sa mga detalye noon. Si Gushi ay walang imik, sumisigaw ng walang saysay. Sa sandaling iyon, ang katotohanan ng mga pangyayari ay parang isang malakas na sampal na humampas sa mukha ni Liu Ruyan. Nalaman niyang hindi lang siya nagkamali ng tagapagligtas, kundi pinatalsik pa niya ang tunay na tagapagligtas para sa isang impostor. At higit pa roon, nakipagtalik pa siya sa huwad na manlolokong ito. Ang matinding pagkadiri. Nagdulot sa mataas na babaeng na yon na sumuka habang nakahawak sa kanyang tiyan. At ako. Sa panahong ito, nakatayo na ako sa tuktok ng imperyo ng negosyo na aking itinayo, pinagmamasdan ang buong Haicheng. Nalulugod lang ako na hindi ko sinayang ang buhay ko para sa babaeng iyon na wala sa katinuan. Hindi ito sulit. Makalipas ang kalahating taon, lumapit si Liu Ruyan sa akin. Nakasuot siya ng parang nagmamakaawa, namumugto ang mga mata, nakatayo sa aking opisina bilang Umiiyak siyang humihingi ng tawad, nagmamakaawa sa akin. Tiningnan ko siya. Hindi ko maintindihan, kahit ako pa ang sinasabi mong tagapagligtas ng buhay mo. Ano naman, nang makita mong hindi pala si Gushi ang nasa likod nito, agad kang nagbago at naging walang puso. Hindi mo lang binawi ang lahat ng pondo, kundi nagplano ka pa para makulong siya na may utang na milyon-milyon. Diretso mo siyang pinakulong. Ngayon, bumalik ka dito para humingi ng tawad, nagpapakita ng malalim na pagmamahal. Tumayo ako at lumapit sa kanya, ang mga mata ko ay kasing lamig ng yelo. Liu Ruyan, hindi mo naman talaga ako mahal. Hindi mo rin mahal si Gushi.
Ang mahal mo lang ay ang imahe ng tagapagligtas na nagbibigay kasiyahan sa iyong maling pagmamalasakit, hindi ba? Basta't mayroon kang ganoong aura, hindi mahalaga kung sino iyon para sa'yo. Kaya kung gusto mong magpakonsuelo, pumunta ka sa lugar na walang tao at umiyak ka doon. Huwag kang lumapit sa akin. Tiningnan ko ang kanyang mukha na biglang nawalan ng kulay. Walang awa kong winasak ang huling pagtatangka niyang magpanggap. Kung hindi ko nalaman ang mga katotohanan ng mas maaga, hindi kaya ang buong buhay ko ay magiging bahagi ng kasal na yon na walang tunay na pagmamahal na sinira mo ng tuluyan. Bumagsak si Liruyan sa sahig, hindi makapagsalita. Hindi ko na siya muling tiningnan at pinindot ko ang telepono sa mesa. Security, ihatid niyo na siya palabas. Muling sumara ang pinto ng opisina. Nalayo ang babaeng iyon na desperado. Kumuha ako ng tasa ng kape at lumapit sa malaking bintana. Tiningnan ko ang mga sasakyan at ang maingay na lungsod sa ibaba. Dahan-dahan kong ininom ang mapait ngunit matamis na black coffee. Hindi ko mapapatawad si Liruyan habang buhay, hindi kailanman. Dahil ang buhay ko, Guxingchen, ay nagsisimula pa lang.